At para alamin ang sitwasyon sa ating major cemetery sa Metro Manila, makakausap natin si NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo. Major, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po, ma'am, at sa ating mga taga-subaybay, magandang gabi po. Meron po ba tayong update sa ating major cemeteries? Kamusta po yung inyong pagbabantay? So far po, yung ating mga na-monitor as of 6 ng gabi, meron na po tayong yung crowd number po natin dito sa Manila North Cemetery is umabot na po ng almost 1.1 million. Sa South Cemetery naman po is nasa 1.2 million. Sa La Loma Cemetery is nasa 15,300. Chinese Cemetery natin is nasa 5,400 at ang Paco Park po is nasa 192. Kanina po nung nabanggit po kanina nung naunang nag-report is tama po hanggang 9 PM po yung ating karamihan sa ating mga sementeryo, pero po yung mga sementeryo po natin dito sa lungsod ng Parañaque is 24 hours po. Maliban na lamang po dito sa Catholic Cemetery na hanggang 12 midnight. Yung Manila Memorial po, Loyola Memorial at Himlayang Palanyag is 24 hours po silang bukas. So pwede po mag-overnight yung mga dadalaw po sa kanilang mga namayapang mahal sa buhay. Major, dumami po ba yung mga number of visitors ngayong taon? Mas marami po siya dahil maganda ang panahon ngayon compared nung nakaraan na talagang umuulan. Pero ngayon po, although umulan ng kaunting oras, is bumalik din naman po yung init at saka mas naging maayos po kasi ngayon yung ating naging pakikipag-coordinate sa ating local government units. Kaya po yung mga tao is siguro mas naengganyo sila na dumalaw ngayon dahil nakita po nila na maayos po yung naging palakad natin ngayon at yung pagpunta nila ngayon sa mga sementeryo. Major, meron na po ba tayong mga naitalang untoward incident o nakumpiska na ipinagbabawal na gamit sa atin pong mga sementeryo? Sa mga major, mga untoward incidents, wala naman po, maliban na lamang po dun sa mga medyo nahihiwalay na mga anak, mga bata. Pero naiibalik din naman po sa kanilang mga magulang dahil na rin po sa, yun nga pong ginagawa rin kanina, yung paging system at saka po nakakatulong po na meron po silang mga ID at may mga contact numbers po sila, yung po mga bata na saglit na nawalay sa kanilang mga magulang. Yun naman pong ating mga na-confiscate, marami po tayong na-confiscate na mga bladed weapons. Yun po yung karaniwan na nakukuha natin sa inspection natin doon sa mga entrance po ng ating mga sementeryo. Ganon din po yung mga perfume, yung mga lighter, at lalo na po yung mga sigarilyo. Meron din po mangilan-ngilan na na-confiscate na mga gamit na pangsugal, pero ito naman po, ang lahat ng ito ay binabalik din naman po kung lalabas na po sila ng kanilang ng sementeryo kanilang pinuntahan. Ang ganda nga po ng tulong or ang laki ng tulong ng mga bagong features ngayon katulad nung kanina sa report on the Manila North Cemetery, yung wrist tagging para sa mga bata, para just in case mahiwalay sila sa kanilang mga magulang, madali silang hanapin. Major, ilan po yung nakadeploy nating kapulisan all over Metro Manila? Sa PNP personnel po na nagmula dito sa amin sa NCRPO, humigit 13,000 po yung ating nakadeploy na personnel at tinutulungan naman po tayo ng 7,000 plus nating mga nanggaling po sa iba't ibang ahensya gaya po ng MMDA, ng Armed Forces, ng Bureau of Fire. Nandiyan din po ang Coast Guard at syempre yung ating pong pinakamalaking nag-contribute dito sa ating mga allied forces. Ito pong ating mga force multipliers. All in all po nasa 20,000 yung ating mga personnel, police at saka uniform personnel at saka non-uniformed na nagbabantay po sa ating mga kababayan at sinisiguro na magiging maayos yung paggunita nila sa undas. Bukas po, Major, ang All Souls Day. Meron ba tayo mga dapat asahan in terms of traffic and volume of people? Makakaasa po tayo siguro bukas ng pahapon, lalo na po at magbabalikan na po yung ating mga kababayan na umuwi ng mga probinsya. So kung ngayon po ay medyo maluwag yung ating mga kalsadang dinadaanan sa ating pagbabiyahe, baka bukas po is medyo bumigat na dahil yung mga magbabalik po, mga papasok ng Monday. Kaya po ang ating mga kababayan ay ating po pinapayuhan na magbaon ng mahabang pasensya dahil po bukas ay makakasabay na po nila kung bukas pa lang po sila pupunta ng mga sementeryo, baka po makasabay na nila yung pag-uwi naman po
ng ating mga kababayan na nanggaling po sa probinsya. Now, Major, I know we've been giving reminders since Friday, since yesterday, pero maigi din po na patuloy nating paalalahanan, lalo na yung mga tao na pupunta pa lang sa sementeryo tomorrow. So, meron po ba tayong reminders para sa ating mga kababayan? Muli po, ipinagbabawal po ang pagdadala ng baril, patalin, illegal na droga, alak, mga gamit pang sugal at malalakas na sound system sa loob ng sementeryo. Hindi rin po pinapahintulutan ang inuman, ang paggamit ng paputok at anumang uri ng pagsusugal. Yung pong may mga fur babies, yung mga alaga po natin, may mga sementeryo po na hindi po inaalaw na magpapasok po ng inyong mga dalang pets. So, as early as now po, kung bukas kayo pupunta, kung meron po kayo mapag-iiwanan or meron po mga pet hotels na pwede nyo munang pansamantalang paglagyan ng inyong mga pets, gawin na po rin nyo dahil para hindi na rin po ma-stress yung inyong mga alaga. At sa mga magsasama po ng mga anak na maliliit na mga bata, kung nakakaunawa na po sila of school age, turuan na po sila, kumbaga po, ibigyan na po sila ng abiso or instruction kung ano po ang dapat nilang gawin in case po mawalay sila sa kanilang grupo, lalo po at magkasiksikan nga po yung ating mga sementeryo. Maglagay po ng ID na may kasama pong contact number para po madali pong matawagan ang kanilang mga magulang. At syempre po sa ating mga kababayan na aalis sa kanilang mga tahanan, siguraduhin po natin na nakalak lagi yung ating mga pinto, bintana at ang gate, i-secure po natin ito para hindi po mapagsamantalahan or hindi po mapasok ng mga magdanakaw at maging alerto po lagi tayo saan man tayo pupunta dahil po ang ating pong kaligtasan ay first and foremost ay tayo po talaga ang makakagawa nun. Maraming salamat po sa inyong oras, NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo.